Madam Tinuod, meron siyentipikong basihan ang sinasabi na ang madalas o matagal na kulang sa tulog lalo sa kababaihan na palaging puyat o nagtatrabaho sa night shift ay maaaring magpataas ng panganib ng ilang kanser gaya ng breast cancer. Mas malinaw dito sa pag-aaral na nabasa ko kabayan, babanggitin ko kung ano po ang source nito, ang ebidensya para sa breast cancer kaysa sa ovarian cancer. Ano mo naman nasabi, sir? Kasi dito sa nabasa ko kabayan, sasabihin ko mamaya kung anong source nito at babanggitin ko. Kasi ito ang paliwanag dyan. Ang katawan kasi natin kabayan may tinatawag na body clock or circadian rhythm, hindi ba? Na yan ang kumokontrol sa hormones, tulog, pagre-repair ng mga cells. Kapag laging puyat sa gabi o pabago-bago ng oras sa tulog mo, pwedeng maapektuhan yung hormones na yan tulad ng melatonin at estrogen. Ang melatonin sa mga hindi pa po nakakaalam, nice to know lang ito, isang klase ng hormone na tumutulong sa tulog at may papel din ito sa pagprotekta laban sa abnormal cell growth. Kapag bumaba ang melatonin level sa katawan kabayan dahil sa pagpupuyat at exposure sa artificial light, hindi sa natural light, lalo na sa gabi, iniisip ng ilang mga eksperto sa pag-aaral na maaring tumaas ang risks ng cancer development. Inilathala po sa pag-aaral kabayan na sinasabi ito po ay para sa breast cancer kasi may mas maraming pag-aaral na nag-uugnay sa chronic sleep disruption at yung long-term night shift work na bahagyang pagtaas ng risk nito. Pagdating naman sa ovarian cancer, sinasabi, may ilang pag-aaral na may posibleng koneksyon pero hindi siya kasing tibay ng ebidensya kumpara sa breast cancer. Ma'am, baka ma-side comment mo ha. Baka sabihin mo, so ibig sabihin sir, kami mga kababaihan na nagpupuyat, nagkaka-cancer agad. Wait lang. Mas tama siguro na sabihin ko dito or banggitin ko dito na isa itong risk factor lang. Kasama syempre, kung ikaw, kamusta ang lifestyle mo? Kamusta ang family history mo? May bisyo, paninigarilyo, alcohol, mga ganyan. Kabs, ito lang ha. May pag-aaral din, lalo na sa kababaihan. Kapag kayo hindi nyo na-control, isa na rin to sa madami nagbe-message sa akin. Ano daw yung gagawin nila? Kasi parang tumataba sila ng tumataba na, alam mo yun, todo diet na nga sila, ganon-ganon. Pero bakit tumataba pa rin? Obesity, Kabs. Kapag ganyan ang nararamdaman nyo at napapansin nyo sa katawan nyo, wala naman akong ibang ma-advise bumisita kayo sa OBGYN para sa tingnan nyo kung anong hormones ang nagloloko sa inyo. Meron at meron talaga yan na hindi balance yung hormone kaya kayo nagkakaroon ng problema dyan. Isama mo na rin, Kabs, kung ikaw ma'am, kulang ka sa galaw, kulang ka sa exercise, totoo po yan. Depende sa edad at kung ano ang genetics, Kabs. Base po sa pag-aaral kabayan, mas mataas ang concern kapag, lalo na ikaw ma'am, araw-araw ka talaga kulang sa tulog. Or kung ikaw, regular night shift work ang trabaho mo, lalo na sa third shift, okay? Pang third shift ka na. Or kung ikaw madalas mababa sa 5 oras ang tulog mo kabayan. At kung ikaw laging disrupted ang body clock mo. At para naman makatulong sa pagbaba ng risk na ito, targetin mo lagi na ikaw ay natutulog ng 7 to 9 hours, kompleto, dire-diretso. At iwas din kayo kabayan ha sa bright light kapag kayo natutulog at yung pag-expose sa mga gadget niyan bago matulog. Ihalin tulad nyo na lang kapag kayo natutulog din sa gabi, kahit na night shift kayo, pag out nyo sa trabaho, gawin nyo po yung ganyan. Siyempre, regular din ang oras, hindi yung pa, tutulog ka ngayon 6, sa susunod na araw 10, tapos tulog ka 9, tulog ka 12, kailangan regular yung oras para at least yung circadian mo, yun ang nare-recognize niya na dapat yung oras na yun, tulog ka na. At syempre, kailangan mo mag-exercise din, Kabs, ha? I-maintain mo ang iyong timbang, isa din yan, Kabs. Lalo na sa kababaihan, kapag naglolo ko talaga yan, isa din yan, Kabs. At yun nga, regular check-up. Lalo na kung kayo, ma'am, may family history ka. Ito kasi yan, Kabs. Oo, totoo. Maraming pag-aaral na tumingin sa mga babaeng nagtatrabaho lalo na sa gabi. Dahil sila ang pinaka-natural na pwedeng gawing eksperimento kung paano naapektuhan lalo na yung sirang clock ng kalusugan.
O yung circadian rhythm, pag yan sira, Cubs, kaya yun ang gusto nilang malaman kung ano ang pwedeng epekto. O ma'am, baka matanong mo ulit, bakit night shift worker ang madalas pag-aralan? Kapag gabi ang trabaho, gising ang katawan mo sa oras na dapat ikaw ay tulog na. O expose ka lagi sa man-made na ilaw, hindi sa natural na light. Bumababa ang production ng melatonin at naaabala ang circadian rhythm. Ito na nga ang dahilan, Cubs, kung bakit nung 2007, sinabi sa International Agency for Research on Cancer na ang night shift work involving circadian disruption ay probably carcinogenic to humans. Ito na yung group 2A na tinatawag. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya sa mga tao na ginawa nila ng eksperimento na laging puyat o yung mga night shifter na maaari itong mag-contribute sa cancer risks. At ito na po yung kilalang pag-aaral, kabayan, tungkol sa breast cancer. Una, Nurses Health Study. Isa ito na pinakamalaking long-term studies sa kababaihan na ginawa sa United States of America. Natuklasan na ang mga nurses na maraming taon rotating night shift o nasa medical to ay nagkakaroon ng mas mataas na risk ng breast cancer kumpara sa hindi night shift worker. At sinabi mas mataas ang risk kapag mas matagal ang years of night work. O bakit napakahalaga nito? Cubs, kasi napakalaki ng mga respondents or mga participants dito. Kasi di ba ang daming mga tao pumapasok sa night shift, mga graveyard shift na yan. At saka sa pag-aaral, matagal na nilang sinusubaybayan yan para may kumpara. Siyempre, dun sa pagkukumpara na maraming mga factors ang pwedeng i-considera din dyan, Cubs, na ginawa nilang control kung ano ang lifestyle ng mga pumapasok sa gabi. Tingnan nyo, para ma-maintain nila na awake sila sa gabi, anong ginagawa? Mostly yan may bisyo. Mostly yan puro mga instants. Hindi ba? Lalo na yung mga ganyan pumapasok para at least active na active pa rin ang kanilang mga neurons, ginigising nila yan. More caffeine, more instants, more preservatives, more in everything na hindi dapat ginagawa during the day. Kasi sa gabi, iba talaga, Cubs, ang pasok sa gabi. At ginawa din ito ng pag-aaral, kabayan, ng Danish military at airline worker na ginawa sa Europe. May pag-aaral dito sa flight attendants, sa female military employees, pati na rin sa industrial workers. Yung mga pumapasok sa mga kumpanya, mga dyan na hanggang third shift sila, kinuha nilang respondents ang pumapasok lalo na sa gabi. At ang conclusion nila sa kanilang studies, kabayan, nakita nga nila doon na mataas nga ang tsansa ng mga pumapasok sa graveyard shift. Okay? Kaysa dun sa mga pumapasok sa talagang araw, may araw. Dagdag din, mas mataas din ang risk, kabayan, sa pagkakaroon nyo ng stress, anxiety, depression sa chronic shift work. Oo, yung mga doon ka makakita ng mga dragon na boss sa gabi. Di ba? Dahil yan sa mga hormones, kabayan, na nag-iiba. At sa kabuuan, kabayan, itong sinabi, ang pinakamalaking risks ay kadalasan sa chronic sleep deprivation. Unhealthy lifestyle, syempre kasabay na ng shift work mo yan. Diyan na yung anxiety, stress, depression, at lalong-lalo na ang mga katawan ng tao na pumapasok sa gabi, poor recovery. Kasi tingnan nyo yung, kabayan, alam nyo ba na madalas yung mga tao na pumapasok sa gabi, maraming tinitake yan ng mga supplements. Doon nila kinukuha yan, kabayan. Kasi nga, yung lifestyle nila ay hindi talaga tugma. Ikumpara mo sa mga taong pumapasok sa regular duty sa araw. Okay? So, Cubs, hindi lang yan simpleng gabi ang trabaho, pero, Cubs, ibahin mo ang sistema ng iyong katawan lalo na sa gabi. Lalo na kung ikaw ay hindi ka talaga sumusunod sa talagang tama na proseso ng kailangan ng katawan mo. Lalo na kung pasaway ka, sama mo na dyan number 1 bisyo. Tapos hindi ka pa nag-exercise. Uuwi talaga yan yung katawan mo pag dinapuan ng sakit. Tingnan mo, mabilis lang. Tapos yung katawan mo din nagiging poor ang recovery niya. Hindi ba? Kaya iba talaga, Cubs. Although hindi naman sinasabi, kabayan, dito na kapag ikaw puyat, magkaka-cancer ka agad. Hindi. Risk factor lang yan. Lalo na kung ikaw bad ang lifestyle habit mo. Okay?
So, ingatan nyo po yung kalusugan nyo, Cubs, ha? Mapa night shift ka man or mapa day shift ka man, ang importante, yung routine mo na alam mong nakakabuti sa kalusugan mo, huwag mong baliwalain yan. Okay? Alam mo naman yan sa sarili mo, Cubs, eh. Ha? Lalo na kung ikaw, babae po ang mga respondents dito, Cubs, ha? Pagdating sa pagkakaroon ng breast cancer. Mataas talaga ang risk, kabayan, na kayo ay pwede na magkaroon ng breast cancer kapag napabayaan yan. So, alam niyo dapat yan, Cubs, kung kayo pumapasok sa gabi, alam niyo kung paano niyo kontrolin lahat. Okay? Ikaw lang mismo nakakaalam yan. Alam mo yung ginagawa mo ay malito. Pero kung pinagpapatuloy mo yan, alam mong may kahihinatnan yan. Pero kung healthy lifestyle ka, at syempre, Cubs, magiging productive ka dyan. God bless everyone. Bye-bye.